Guys, good afternoon. Ayan. For this video, maglalagay tayo ng dalawang module. Bali, ito yung tinatawag na RF module para sa remote control para sa receiver. So, isa dito, momentary, at isa naman dito ay interlock. Ilalagay natin kay fast. So guys, bago ko nga pala i-install, ipapakita ko nga pala muna yung diagram na aking gagawin para at least maintindihan ng lahat kung paano ko ba siya ikakabit. So, ganito. Bali, meron tayong switch. Bali, yung bago natin ikabit, kailangan mo natin siyang i-set sa latching A at saka sa momentary B. So, dalawa yung RF na ilalagay natin. Meron tayong momentary para sa starter motor at meron naman tayong latching para sa ignition. So, umpisa muna tayo dito sa battery. So, kailangan yung battery natin ay 12 volt. Yan. Una, magko-connect tayo dito sa battery papunta sa fuse. So, kailangan meron tayong fuse. Ang fuse na to, mag-serve yan as protection. And then, from fuse, pwede tayong maglagay ng toggle switch. So, optional na rin yan sa inyo kung gusto niyo ng toggle switch. Kasi ang toggle switch, ito yung mag-serve as switch para sa RF natin para pwede natin siyang i-on tsaka i-off kung hindi natin kailangan. For example, latambay yung motor or yung sasakyan ng matagal na siguro is 1 month or 1 week. Kasi pag naka-on yan, naka-direct na walang switch, pwedeng malobat yung battery natin. So, mas maganda na meron ding switch. Pero depende na rin sa inyo kung gusto niyo lagyan. Ngayon, sa switch naman, maglalagay tayo dito mula sa toggle switch papunta sa V plus dito. V plus ng ating RF. So, yung V plus na to, guys, ito. Itong V plus na to, ito yung power supply ng mismong receiver. Hindi pa to relay receiver lang yan. So may B plus dito at may B plus din sa kabilang RF. So pwede natin yan i-connect. Bali yan yung toggle na to, siya mag-serve as power supply na nito ng RF natin na connected sa V plus. And yung sa naman, sa V minus naman, ito yung ground. So pwede natin siya i-connect. Yan. I-connect. Pwede natin lagyan ng wire. I-connect. And then, i-connect natin sa may ground ng battery. Yan. Ito yung ground nga pala to. Yan. So, ito. Sa normally open naman tayo or NO. Sa normally open na yan, bali naka-close pa yung relay niyan kapag hindi gumagana. Pero itong normally na to, mamaya na to. Sa common naman muna tayo. Bali, sa common naman pala, laging nakadirect ito sa battery. Okay. So, dito. Iba kasi mostly, ginagawa nila, kinokonek nila sa battery. Yung common. Pero ako, ang ginawa ko, kinonek ko siya, kinombine ko siya, tapos kinonek ko dito sa toggle switch. Yan. So, bakit ko siya connect sa toggle switch? Ganito yan. Kasi, pag nakadirect siya sa fuse, may continuity. Itong common. So, ibig sabihin, hindi siya safe dahil
may continuity pa yan, pwede ma-drain pa rin yung battery. So, dito ko lang siya connect para at least ma-off ko yung connection ng common. And then, sa NC na to, hindi ko na dito nilagyan kasi normally close naman siya. So, hindi natin siya kailangan. At pag ginamit natin yung NC na to, pwedeng malobat yung battery kasi always siyang close. So, ibig sabihin may connection siya or naka-tap siya. Ngayon, dito naman tayo sa normally open na kung saan hindi siya nakaka-close kasi normally open nga. So, itong dalawa, bali, kinonbine ko to. Ay, hindi. Ito pala. Yung normally open pala ng RF para sa starter ay i-connect ko papunta sa yan, sa starter motor na. So, ito na yung magsusupply ng dito. Ito na magsusupply ng starter motor. So, pag in-on ko yung momentary, lalabas yung from common, lalabas yung dito, yung supply niya papunta sa starter relay. Pag naka-momentary lang, so pag pinindot mo lang siya, ganon, at ni-release mo, pindot, release, yun yung magsusupply sa kanya ng 12 volt sa starter motor. Or magta-tap yun yung sa relay niya. Magta-tap yun. Pag nag-tap na yun, yun na magkakaroon ng supply yung motor. Kasi relay lang naman yan. And then, dito naman sa normally open ng switch for ignition, bali, kinonect ko to sa '86. Yan. Si 86. Yan. And then, itong 30 naman ay kinonect ko yung 30 na yan, kinonect ko yan directly doon sa ignition switch sa battery ignition. Kung makita niyo sa sa mga ignition switch, meron siyang direct na battery. So pag inopen mo, di ba merong pag mo yung key, nagkakaroon ng power. So dun sa ignition switch mismo, sa connection nun, meron dong dito, yung socket, meron dong pula na wire. Dun mo i-connect ito sa red wire. Hindi mo siya i-connect dito directly, doon mismo sa ignition or sa may socket, sa may pula, sa may red wire. Itong 30 ngayon, ito namang 85 ay i-connect natin sa ground or chassis. Kasi yung chassis na to, ito guys, chassis na yan, nakakonekta yan dito sa negative na battery. Kasi yung negative na battery na to, nakakonekta rin yan sa chassis. And then, ito naman, yung 87, meron tong yung binili ko na relay, meron free na dalawang wire na connected. So, ipasak mo lang yun para dalawang wire yung meron ka. So, dalawang wire yung magsusupply niyan. Masusupplyan pala ng 87 na to. Kasi itong 87 is output na siya ng relay or palabas na siya. Kasi itong 30, magkoconnect yan. Once na matap mo, ma-open mo ng yung itong relay na to, yung NO na yan, activate yung coil nito, magtatap itong 30 to 87. Tapos 87, papunta sa accessories and ECU. So, ibig sabihin, gagana yung dalawa na to ng sabay. So, yung accessories mo, ito yung sa mga lights, horns, tail lights, etc. Yung sa ECU naman, ito yung sa mga sensors, sa mga fuel pump, sa mga oxygen sensors, lahat ng sensors nandito sa ECU. So, paano mo paanda rin ng
tama yung ating motor or sasakyan. So sa switch natin, meron tayong latching. So lagi nating unahin itong latching. So, ito yung lagi yung first, and then momentary is second. So so sa momentary naman, hindi mo siya kailangan tagalan kasi pwede magkaroon ng strain yung ating motor or starter motor. So kahit isang gano'n lang, tapos release na agad. Pag narinig mo na umikot na yung na crank na yung ating engine, doon mo na siya i-release. So yan yung simple diagram na aking ilalagay na RF module. Bali, nilagyan ko na rin si Fast ng relay. Ito siya. Ayan, 80 amp. Bali, connect ko siya sa ECU tsaka accessories. Tapos yung pula, yan naman yung battery. So itong yellow na to, ito yung input na ilalagay natin yung ito. Isa dito ilalagay natin para sa interlock, para sa ignition. So ayan guys, nilagay ko na yung yung sa ating relay, isa-supply niya. So try na natin muna yung sa ignition kung aandar. Switch on. Yan. Ayun. So umandar siya. Off. On. Try natin dito sa ayun. May supply. So off na natin. Try natin out sa RF. Ayun. And pandar ulit. And try natin i-off. Okay, nice. So sa starter relay naman tayo maglalagay. Bali, itong itim ilalagay natin sa starter relay connection. Bali hindi tayo puputol pero itatap na tulad ng ganito. Ayan po, tulad ng ganito. So ito na guys, medyo magulo lang. Bali naglagay na ako ng ng fuse. Ito, fuse. Yan, para sa positive papuntang switch. Naglagay na rin ako ng switch dito. Yan, hindi mo natin i-on, baka short circuit tayo. And then pinilusot ko lang doon yung output niya. Ito. Yan, ito naman yung sa switch. Yan, so mamaya ayusin ko ito mamaya yung wirings niya, medyo mahaba pa. Pero pabawasan natin. Dito naman, ito na yung ayusin natin. Ilalagay natin yung sa yung magsusupply ng ating ignition. Ito siya. Ito yung connection niya. So ang gagawin natin, magtatap tayo dito sa yellow na may red. Ito. Dahil itong blue na may black, sa ECU siya direkta. So ayan na guys, the moment of truth. Ayan na. Bali nilagyan ko na dito ng bypass. May bypass na rin. So ito na, kompleto na. Bali ayusin ko yung wiring. Ito. Ito yung sa momentary. Ay, ito yung sa momentary. Ito naman sa latching interlock. So ito na. Try natin. Ayun, gumana. And yun, nice. And kung i-off natin, ito siya. Okay. So ang gagawin ko lang ngayon ay i-secure yung mga wiring na hindi na magkakaroon ng short o mababasa or anything. So guys, meron ba akong gustong subukan? Ito, kung ma-intercept ba ng key yung ating RF module. Subukan natin kasi try natin yung on, pasak to, tapos i-off yung RF module. Okay, try natin. And then pasak natin kasi wala pang susi yan. Then yan, and then i-off natin, and i-off natin yung
switch. So ayun. So magkakaroon tayo ng override ng key. So pag pinatay natin to, mamamatay siya kasi walang RF. Perfect. So ito na ang problemahin natin. Ayan. Kung paano siya ito pwesto. Kasi siya ilalagay. Kasi marami pa akong nilalagay dito. May gusto mong sabi na baka madali malobat si Fast. Hindi yan siya malulobat kasi meron siyang toggle switch, tsaka 10 milliampere lang yung ano, yung static current na ginagastos ko sa ating battery. So hindi siya basta-basta malulobat, lalo na lagi siyang lagi siyang binabiyahe. Pag sa malayo tsaka sa malapit, so pag papasok na ng trabaho. Ayan. So ayan, medyo ginabi na tayo. Ito na yung ating RF module kay Paz. So ngayon, remote control na si Paz. Pero may bypass pa rin na key. Ayan. Then, ayun. Sumaandar na.